Araw sa inyo, Professor Season, at masayang bagong taon. Mahalap na makabayang pagbate sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay. Iba yung tagumpay sa lahat ng inyong pagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Mainam na lagumin ang nakarang taon at tanawin ang mga nararapat nating gawin sa taong 2016. Unang tanong po natin, ano po ang inyong pananaw sa itinakbo ng ating ekonomiya sa buong taon ng 2015? Meron po bang dapat ikatuwa ang mamamayang Pilipino sa buong taon na kanilang naging pamumuhay? Sa nakarang taon, lalong sumamang kalagayan sa kabuhayan ng karaniwang tao, lalo ang mga nakpawis. Lumubang pagkatrasado ng ekonomiya, ang kawalan ng trabaho at ang paglaganap ng karukhaan. Nanatili ang kalagayang walang pambansang industrialisasyon at walang tunay na reforma sa lupa. Ang nakinabang sa ekonomiya ay mga dayuhang korporasyon, mga malaking komprador at asendero at mga bulok na matatas na opisyal. Ipinagmamalaki na ang gross national product ay mas mataas pa kaysa sa mga imperialista. Subalit higit sa 45% ng gross national product ay inutang pangunahin para tustusan ang konsumo. Mga dayuhang korporasyon at malalaking komprador katulad nina Henry C., Andrew Tan, Eduardo Cuanco, Ramon Ang, Lucio Tan, mga Ayala, Aboitiz at mga Rason ang nakikinabang sa mga tipo ng mga empresa na umiiral sa Pilipinas tulad ng mga bangko, real estate, shopping mall, minahan, plantasyon, pagtutroso, infrastructure, power generation at iba pa. Sila ang nagpapasasa sa dugo at pawis ng mga nagpawis. Sila ang kumakamkam sa mga remittance sa mga overseas contract workers. At sila rin ang kasabwat ni Aquino at kapwa niyang politikong dilaw sa pagsalakay sa kabangyaman ng bansa. Patuloy na lubog sa utang ang Pilipinas. Ang external debt nito ay 77 bilyong dolyar at public debt nito ay 164 bilyong dolyar o 6 na trilyong peso kasama ang panloob na utang. Maraming ulit sa inutang ni Marcos ang inutang magmula kay Cory Aquino hanggang sa anak niyang Abnoy. Isa sa mga nagpapalobo sa gross national product ay ang tinawag na hot money o portfolio investments. Hindi ito nagagamit para magtayo ng mga pabrika. Speculative lamang at pumasok ito sa stock market, bond market at money market. Pero magmula pa 2014, nagumpisa na itong lumabas sa Pilipinas. Lumantad ang 2.9 bilyong dolyar na deficit sa balance of payments noong pang 2014. Ano naman ang maaasahan ng mamamayang Pilipino ngayong 2016? Giginhawa ba sila? Maaari po ba ninyo kaming bahagina ng pangunahing tunguhin ng lokal at global na ekonomiya? Lalong maghihirap ang sambayan ng Pilipino sa 2016. Lalong sasama ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga panloob at panlabas na dahilan. Lilitaw at dadagsang epekto ng malaking pangurakot ng rehimeng Aquino, ang pagluluwas ng malalaking tubo at kapital ng mga dayuhang korporasyon at dambuhalang gastos ng gobyerno at malaking komprador para sa kampanyang elektoral ni Mar Rojas. Tataas ang tantos sa inflasyon dahil sa gastos sa kampanyang elektoral ng mga kandidato. Patuloy pang lumulubha ang global na krisis ng kapitalismo na bunga ng mortgage meltdown sa US noong 2008. Dumadagsa naman ngayon ang epekto ng pagputok ng China bubble na linikha ng labis-labis na credit expansion para sa mga private and public construction. Ngayon, hindi na mabayaran ng mga local government at korporasyon sa China ang mga inutang nila. Pagsak ngayon ng pinansya at produksyon ng China.
mababawasan ng malaki ang binibili ng China mula sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng interes sa pautang sa loob ng US at pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Lalong bibilis ang paglabas ng hot money or portfolio investments mula sa Pilipinas. Mahirapan ang Pilipinas sa pag-import ng consumer goods at sa pagbayad sa dambuhalang foreign debt. Kung manalo si Marrosa Pandaraya sa pre-programming ng automated electoral system, magkakaroon ng malaking gulo at malaking epekto ito sa ekonomiya. Ano naman po, Professor Sison, ang inyong masasabi sa naging katayuan at tunguhin ng Rehimeng Aquino sa pamamahala at politika noong 2015? Marami pong pangyayari sa nakaraang taon na hindi may pagkakaila na puros kapalpakan at paglabag sa mga karapatang pantao ang naging tugon ng pamahalaang Noynoy Aquino. Kahawig ng Rehimeng Aquino ang Rehimeng Marcos at Arroyo sa korupsyon, sa paggamit ng dambuhalang pork barrel para mangurakot, sa pagsunod sa interes ng imperialismong Amerikano at mga malaking komprador at asendero, sa kawalan ng malasakit sa nakpawis, sa paglabag sa mga karapatang tao at sa pagsisinungaling sa bayan. Sinabutay ni Aquino at Deles ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyernong Manila at NDFP dahil sa mga pagdukot, illegal na detensyon at pamamaslang sa mga pinaghihinalang, revolusyonaryo at karaniwang masa. Sa kagustuhan ni Aquino at ng kanyang mga boss na imperialista at malalaking komprador na agawin ang kalupaan at likas na yaman, pinapatay, dinudukot, pinapahirapan, ginagahasa at linalapastangan ng mga militar ni Aquino ang mga lumad ng Mindanao. Nagmanilakbayan ng mga lumad, subalit ayaw silang harapin at pakinggan ni Aquino at ikinulong sila sa Baklaran para hindi makita ng mga delegado sa APEC. Itinago rin ni Aquino ng DSWD, mga street children at mga taong palaboy sa pagdating ng APEC tulad nung pagbisita ng Santo Papa. Mahilig takpan ng Rehimeng Aquino ang katotohanan. Walang malasakit sa Aquino sa mismong mga tauhan niya. Pinabayaan niyang mapatay ang SAF-44 at iba pa dahil lamang sa galit niyang nakatakas ang isa sa 2 target at dahil na rin sa payo ni Deles na huwag gumawa ng anumang saklolo. Pinabayaan niya at ng kanyang mga tauhan si Mary Jane Veloso. Papatayin na sana ito kung hindi kumilos ang mga aktivista sa karapatang tao at mga mamamayan. Sinagkaan pa ng mga lipuris ni Aquino sa DFA ang mga nais magligtas kay Mary Jane. Bakit hindi umusad at waring nawala ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines o GRP at National Democratic Front of the Philippines o NDFP? Anong kaugnay nito sa marami ng paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Respect for Human and International Humanitarian Law o CARIL at Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na pareho namang pinagkasunduan ng magkabilang panig? May dating ilusyon ng Rehimeng Aquino na kaya niyang puksain o ipawalang saysay ang kilusang revolusyonaryo ng sambayanang Pilipino dahil sa palagay na sapat nang gumamit ng paniniktik, cywar at combat operations ng Oplan Bayanihan dahil sa pambobola na may mahusay na pamamahala at peace and development operations ang militar dahil sa pagpasok ng malaking kantidad ng portfolio investments dahil sa conditional cash transfer at pamana at dahil sa ceasefire ng MILF at MNLF. Sa unang pakikipagharap sa NDF Negotiating Panel sa Oslo noong 2011, sinabi na ng panel ng Rehimeng Aquino na wala silang respeto sa mga dating kasunduan sa usapang kapayapaan. Tinawag nilang Document of Perpetual Division
ang The Hague Joint Declaration at binastos na nila kagad ang mga kasunduan na ibinunga ng naturang deklarasyon. Hindi nakapagtataka na puspusang linabag ng rehimeng Aquino ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG at tinawag itong inoperative. Tinawag din nilang NDF propaganda document ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Hinuhuli at ikinukulong mga peace consultant ng NDFP kahit na pinapakita nila ang document of identification alinsunod sa JASIG. Pinapatay nila ang mga peace consultant ng NDF tuwing may pagkakataon sila tulad sa panahon ni Arroyo. Para ikulong ng walang hanggan ang mga NDF consultant at iba pang tao, nag-iimbento sila ng mga common crimes laban sa kanila. Ito ay labag sa CARIL. Sa gayon, tulad ng gawa ni Marcos at Arroyo, nag-ipon si Aquino ng napakaraming political prisoner. Nakakalungkot sa lahat ng nakakakilala kay Eduardo Serrano, isang NDFP consultant at nabilanggo ng 11 taon dahil siya po ay pumanaw na noong January 8 sa isang sakit na kanyang nakuha habang nakabilanggo. Ito po ay sakit sa puso. Siya ay namatay na hindi nakita ang sariling kalayaan kahit napatunayan na ng korte na hindi siya si Rogelio Villanueva, isang kriminal di umano na iginigiit ng mga militar kaya siya iligal na ikinulong noong 2004. Professor Sison, ano po ang inyong pagtingin sa pangyayaring ito? Sa kaso ng NDF consultant na Eduardo Serrano, makikita na mas brutal pa si Benigno S. Aquino III kaysa kay Marcos. Sa panahon ni Marcos, nang umabot na sa 10 taon sa preso si Fidel Agcawili, hinayaan na niyang umabante ang mga legal actions niya para makalaya. Pero kakaibang hayop itong Benigno S. Aquino sa kaso ni Eduardo Serrano. Hindi namamalayan ni Aquino na nakakalikha ng mga revolusyonaryo ang inhustisya na ginagawa niya.